Isang mayamang negosyante ang pumasok sa isang maliit na kafe sa isang tahimik na kanto ng barangay ng maagang umaga. Halos walang tao, mga bakanteng upuan, at ang coffee machine ay tila pagod na rin sa kakahintay ng customer. Sa likod ng counter, nakatayo ang may-ari. Hawak niya ang resibo ng benta kahapon, 300 at kaunting halaga lang. Samantalang ang renta niya sa pwesto ay umaabot ng libo-libo bawat buwan. Hinimas niya ang kanyang mukha at napabulong. Kapag ganito pa ulit sa susunod na buwan, baka magsara na ako. Umorder ang negosyante ng simpleng kape. Uminom siya ng isang lagok sa katumingin sa paligid. Magkano ang kinikita mo kada buwan? Tanong niya. Umaabot naman sa ilang daang libo ang gross, pero wala talagang natitira, sagot ng may-ari. Tumango ang negosyante. Nagbebenta ka lang ng kape. Hindi ka nagpapatakbo ng negosyo. Napakunot ang noo ng may-ari. Araw-araw akong nandito. Halos buong araw ako nagtatrabaho. Ngumiti ang negosyante. Diyan ka lalo natatali. Saglit siyang natahimik, saka nagsabi ng kakaiba. Bukas, ipamigay mo ng libre ang kape. Para siyang napako sa kinatatayuan. Libre? Mas lalo akong malulugi niyan. Ngumiti ang negosyante kalmado. Nalulugi ka na ngayon. Subukan mo. Kinabukasan, naglagay ang may-ari ng karatula sa harap ng kafe. Libre ang kape. Walang kapalit. Napahinto ang mga tao sa kalsada. Nagtaka. May ilan na nag-usap-usap. Hanggang sa isa ang pumasok. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa mapuno ang kafe. At may kakaibang nangyari. Mas matagal silang nanatili. May pagkain ba kayo? Meron po. Pwede bang dagdag shot ng kape? Opo. May wifi ba kayo? Oo, libre sa simula, may bayad kapag mas matagal. Unti-unting dumami ang bumibili ng iba. Sa araw na iyon, halos triple ang kinita niya kumpara dati. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa sistema. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang negosyante. Ngayon, mas marami nang pumapasok, di ba? Sabi niya. Tumango ang may-ari. Kapag maraming pumapasok, mas maraming pagkakataon na may bibili. Hindi mo kailangang kumita sa isang bagay lang. Doon nagbago ang pananaw ng may-ari. Na-realize niya na hindi sapat ang sipag lang. Hindi sapat ang mahabang oras ng trabaho, kailangan ng diskarte at sistema. Dahil ang isip na laging nagtatanong ng magkano ang pwede kong ipresyo ay mananatiling limitado. Pero ang isip na nagtatanong ng paano ko ito mapapalago ay makakahanap ng mas maraming paraan. At doon niya naunawaan ang isang bagay na hindi niya makakalimutan, ang pera ay hindi lang sumusunod sa sipag, mas sumusunod ito sa taong marunong gumawa ng paraan. Minsan sa buhay akala natin sapat na ang sipag, tiyaga at mahabang oras ng trabaho para umasenso. Iniisip natin na kapag mas pagod tayo, mas malaki ang kita. Pero ipinapakita ng kwentong ito na hindi lahat ng pagsusumikap ay nagdadala agad ng bunga. Lalo na kung mali ang sistema na ating sinusunod. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakabase sa kung gaano tayo kasipag, kundi kung paano tayo mag-isip, magdiskarte at lumikha ng paraan. May mga taong kahit hindi ganun kapagod, mas umaangat. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil mas malinaw ang sistema at direksyon na kanilang sinusunod. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na minsan, kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Hindi sapat ang tanong na, magkano ang kikitain ko dito? Mas mahalaga ang tanong na, paano ko ito mapapalago? Paano ito makakatulong sa mas maraming tao? Dahil kapag mas maraming tao ang natutulungan mo, mas maraming oportunidad ang babalik sa'yo. Ang pagbibigay, kahit tila lugi sa umpisa, ay maaaring maging simula ng mas malaking biyaya. Tulad ng libreng kape, hindi iyon ang tunay na produkto. Ito ay naging daan para makapasok ang mas maraming tao at doon nagsimula ang mas malaking kita. Sa madaling salita, ang kabutihan at diskarte kapag pinagsama nagiging makapangyarihang kombinasyon. Ipinapaalala rin nito na ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating sipag, kundi sa karunungan na ginagamit natin sa ating mga desisyon. Ang biyaya ay dumarating hindi lang sa mga taong nagtatrabaho ng mabuti,
kundi sa mga taong marunong gumamit ng oportunidad na ibinibigay sa kanila. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 24:5, ang taong marunong ay may lakas, at ang taong may kaalaman ay lalong lumalakas. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay hindi lang nasa pisikal na pagod o sipag, kundi nasa karunungan at tamang pag-iisip. Kapag may tamang kaalaman at diskarte ang isang tao, mas nagiging matatag siya at mas nagiging handa sa mga hamon ng buhay. Sa huli, ang aral ay malinaw. Hindi mo kailangang magpakapagod ng walang direksyon. Hindi mo kailangang magtiis sa sistemang hindi na gumagana. Minsan, ang kailangan mo lang ay bagong pananaw, bagong paraan, at lakas ng loob na subukan ang kakaiba. Dahil kapag pinagsama ang sipag, talino, at malasakit sa kapwa, doon nagsisimulang dumaloy ang tunay na tagumpay. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.